Kumusta aking mga minamahal na kapatid sa Panginoon? Maligayang umaga sa inyong lahat ngayong Sabado, 2 ng Agosto 2025. Nawa ay mapuno ng kapayapaan ng aming Panginoong Hesukristo at ng pagmamahal ng aming mahal na ina, si Maria Santissima ng walang hanggang saklolo at ng Maria Santissima ng Lanaval ng Maynila ang inyong mga puso ngayong umaga. Sa gitna ng lahat ng mga pagsubok at kahirapan na inyong kinakaharap, nandito tayo upang magkaisa sa panalangin at maghandog ng aming mga puso sa Diyos na siyang tunay na pinagmumulan ng lahat ng aming lakas at pag-asa. Salamat Panginoon sa bagong araw na ito na inyong ipinagkakaloob sa amin. Salamat sa bawat hininga na inyong binibigay, sa bawat pagkakataong bumuka ang aming mga mata upang makita ang inyong mga himala sa paligid namin. Salamat sa simpleng pagkaing nasa aming hapag, sa bigas na nagbibigay lakas, sa gulay na nagpapagaling, sa tubig na nagbibigay buhay, sa mga damit na sumusuklob sa aming katawan, at sa bubong na sumasaklaw at nagpoprotekta sa amin laban sa init at ulan. Kahit na kaunti lang ang aming mga pag-aari, malaki ang aming pasasalamat dahil alam namin na lahat ng ito ay mula sa inyong mga banal na kamay. Salamat din sa mga oportunidad na darating pa sa araw na ito, sa mga taong makakasama namin at sa bawat pagkakataong makapagmamahal at makapagsilbi sa aming kapwa. Salamat Diyos sa handog na tinapay na aming kinakain araw-araw. Hindi ito simpleng pagkain lamang, kundi simbolo ng inyong walang hanggang pagmamahal at pag-aalaga sa amin. Salamat sa mga kamay ng mga magsasakang nagtanim ng palay, sa mga mangingisdang lumaban sa dagat upang makakuha ng pagkain, sa mga negosyanteng nagdala ng mga produkto sa merkado, at sa lahat ng mga taong nagsilbi upang makamtan namin ang aming pang-araw-araw na pangangailangan. Salamat din sa mga simpleng kaginhawahan tulad ng kuryente na nagbibigay liwanag sa gabi, tubig na umaagos sa aming gripo, internet na nag-uugnay sa aming mga mahal sa buhay na malayo, at transportasyon na ginagamit namin araw-araw nang hindi namin napapansin kung gaano ito kahalaga. Salamat sa aming mga pamilya, Panginoon. Sa mga asawang kasama namin sa bawat araw na nagbibigay ng pagmamahal at suporta, sa mga anang nagbibigay ng saya at tawanan sa aming tahanan, sa mga magulang na naging daan upang makamtan namin ang buhay na ito at nagturo sa amin ng mga tamang asal, sa mga kapatid na kasama namin sa paglaki at naging kapartner namin sa buhay, at sa mga kamag-anak na nagmamahal sa amin kahit alam nila ang lahat ng aming mga kahinaan at pagkakamali. Salamat din sa mga kaibigang naging pamilya na rin namin, sa mga kapitbahay na tumutulong sa oras ng pangangailangan, at sa lahat ng mga taong naging instrumento ninyo ng pagmamahal sa aming mga buhay. Panginoon, sa harap ninyo ngayon, hinahayaan namin ang aming mga sarili na maging totoo at walang takip. Hindi namin na kailangang mag-conwear na malakas kami. Hindi namin na kailangang itago ang aming mga luha at mga pagdurusa sa inyong harapan. Alam ninyo, Panginoon, ang mga pusong disyerto na aming tinatawid sa buhay na ito. Alam ninyo ang mga gabi na hindi namin matulog dahil sa sobrang bigat ng aming mga problema at alalahanin. Alam ninyo kung paano namin pinipilit na ngumiti sa harap ng ibang tao kahit na sa loob namin ay durug na ang aming mga puso at parang wasak na salamin na hindi na mabubuo. Alam ninyo ang mga disyertong tinatahak ng aming kaluluwa. Ikaw ang nakakaalam ng mga lugar na walang tubig sa aming puso. Ang mga panahong parang nakatayo kami sa gitna ng mainit na buhangin at hindi namin makita ang direksyon kung saan kami pupunta. Ikaw ang nakakakita ng mga luha na tumutulo sa aming mga mata sa gabi, ang mga oras na nakayuko kami sa aming kama at nagtatanong kung bakit nangyayari sa amin ang mga bagay na ito. Alam ninyo, Panginoon, na maraming beses nakangiti kami sa labas, pero sa loob namin ay pira-piraso na. Pinapakita namin sa mundo na okay lang kami.
na kaya namin lahat, na matatag kami at hindi namin kailangan ng tulong. Pero ikaw ang nakakaalam ng totoo. Ikaw ang nakakakita na minsan gusto na namin sumuko. Minsan pagod na kami sa buhay. Minsan hindi na namin alam kung paano kami makakaahon sa mga problema na halos lumunod na sa amin. Ipinapaubaya namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga emosyonal na sakit at sugat. Ang mga sugat na hindi pa naghihilom mula sa nakaraan. Ang mga salitang nakasakit sa amin na hindi pa namin nakakalimutan. Ang mga pangarap na nabasag dahil sa mga pangyayaring hindi namin naging kontrolin. Ang mga relasyong naputol dahil sa pagkakauntindihan o dahil sa kamatayan. Ang mga taong umalis sa aming buhay nang hindi man lang nagpaalam. Ang mga taong nagtaksil sa aming tiwala. Ang mga pangarap na naging imposible dahil sa mga circumstance na hindi namin makontrol. Tinatanggap namin na hindi namin makokontrol ang lahat ng pangyayari sa buhay, kaya ipinapaubaya namin sa inyong mga kamay ang lahat ng mga ito. Ipinapaubaya din namin sa inyo ang aming mga takot at pagkabalisa na pumipigil sa amin na maging masaya. Ang takot sa kinabukasan na hindi namin alam kung ano ang mangyayari, ang takot na hindi namin makakamit ang aming mga pangarap, ang takot na mapabayaan ng mga taong mahal namin, ang takot sa kamatayan, ang takot na maging kulang sa lahat ng bagay, ang takot na mawalan ng trabaho at hindi na makakabayad ng mga bills, ang takot na magkasakit at hindi makapagtrabaho, ang takot na hindi maalagaan ang aming mga anak, ang takot na tumatanda nang walang naipon para sa kinabukasan. Nagiging malaking hadlang ang mga takot na ito sa aming pag-unlad at kasiyahan, kaya hinihiling namin na kunin ninyo ang mga ito at palitan ng inyong kapayapaan. Isulat sa mga komento, nagtitiwala ako kung naniniwala kang inihahanda ng Diyos ang pinakamabuti para sa inyong buhay. Mga hirap sa pamilya, Panginoon, nandito din para sa inyong mga kamay. Ang mga hindi pagkakaintindihan sa mag-asawa na nagiging dahilan ng mga away, ang mga anak na sumuway at hindi nakikinig sa mga magulang, ang mga magulang na mahirap pag-intindihin dahil sa generation gap, ang mga kapatid na nakikipag-away dahil sa inheritance o sa mga personal na issue, ang mga problema sa pera na nagiging dahilan ng pagtatalo sa loob ng tahanan, ang mga desisyon na hindi magkakatugma, ang mga personalidad na hindi magkakapareho na nagiging sanhi ng tensyon. Minsan parang walang solusyon ang mga problema sa loob ng aming mga tahanan, pero naniniwala kami na kaya ninyong baguhin ang lahat. Gumawa ninyo sa aming mga puso upang matutuhan naming magpatawad, magmahal ng walang kondisyon at makipagkasundo kahit na mahirap. Ang kakulangan ng pananampalataya, Panginoon, ito rin ay iniaano namin sa inyo. Minsan hindi namin maintindihan ang inyong mga plano para sa amin. Minsan parang hindi ninyo kami naririnig kapag nananalangin kami. Minsan naiisip namin na napabayaan ninyo kami. May mga oras na nagtatanong kami kung totoo ba kayong nandoroon. Kung nagmamalasakit ba kayo sa amin. Kung nakikita ninyo ba ang aming mga hirap at pagdurusa. Patawarin ninyo kami sa mga sandaling nawala ang aming tiwala sa inyo. Palakihin ninyo ang aming pananampalataya, bigyan ninyo kami ng lakas upang patuloy na magtiwala kahit na hindi namin nakikita ang solusyon sa mga problema namin. Ang mga sakit sa katawan at sa kaluluwa, Panginoon, nawa ay inyong gamutin. Ang mga nagkakasakit sa aming pamilya, ang mga may malubhang kondisyon, ang mga nakikipagbaka sa depression at anxiety, ang mga nalulungkot at nawawalan ng pag-asa sa buhay, ang mga may sakit sa puso, sa utak, sa baga, sa atay, sa balat at sa ibang parte ng katawan, ang mga may mga sakit na hindi pa nahahanap ang gamot, ang mga may mga kondisyong chronic na kailangang tabihan araw-araw. Hawakan ninyo ang aming mga kamay at ipakita sa amin na hindi namin kailangang mag-isa sa mga pagsubok na ito. Kayo ang manggagamot ng lahat ng uri ng sakit.
Kaya nanalangin kami na gumaling ang lahat ng nangangailangan ng pagkakagaling. Gamutin din ninyo, Panginoon, ang mga sakit sa kalooban na hindi nakikita ng mata. Ang depression na parang mabigat na ulap na nakasabit sa aming mga isipan. Ang anxiety na parang malaking bato na nakaupo sa aming dibdib. Ang loneliness na parang malalim na hukay sa aming mga puso. Ang mga trauma mula sa nakaraan na patuloy na bumabalik sa aming mga isip. Ang mga nightmares na nakakagising sa amin sa gabi. Ang mga flashbacks na nagdudulot ng matinding takot at nerbiyos. Ang kalungkutan at ang mga krisis sa pananalapi, Panginoon, nawa ay inyong tugunan. Ang mga walang trabaho na naghihintay ng opportunity, ang mga may utang na hindi mabayad, ang mga nahihirapang maghanap ng pagkain para sa pamilya, ang mga nawalan ng negosyo dahil sa mga krisis, ang mga estudyanteng hindi makapag-aral dahil sa kakulangan ng pera. Ang mga may bahay na malapit ng kunin ng bangko, ang mga may sasakyang malapit ng ireposes, ang mga may credit card debt na patuloy na tumataas dahil sa interest. Alam namin, Panginoon, na kayo ang nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Kaya nagtitiwala kami na magbubukas kayo ng mga oportunidad para sa amin. Ang mga nag-iisang magulang na nag-aalaga sa mga anak na mag-isa, ang mga senior citizen na walang nag-aalaga sa kanila, ang mga may kapansanan na nahihirapang maghanap ng trabaho, ang mga overseas worker na malayo sa pamilya pero kailangan magtrabaho para sa kanila. Gabayan ninyo ang lahat ng mga taong ito, Panginoon. Bigyan ninyo sila ng lakas, ng pag-asa at ng mga taong tutulong sa kanila sa kanilang mga pangangailangan. Espiritu Santo, halika sa amin ngayong umaga na ito. Huminga sa amin ng inyong kaaliwan at kapayapaan na hindi mabibigay ng mundo. Alam namin na ang mundo ay puno ng ingay, puno ng gulo, puno ng mga bagay na nagiging sanhi ng aming pagkabalisa at stress. Puno ng mga balita na nakakakaba, ng mga pangyayari na nakakagulat, ng mga tao na nagagalit, ng mga sitwasyon na nakaka-stress sa trabaho at sa pamilya. Pero kayo, Espiritu Santo, marunong kayong magbigay ng katahimikan sa aming mga kaluluwa. Marunong kayong magpanatag sa aming mga isipan. Marunong kayong magbigay ng sagot sa mga tanong na matagal na naming tinatanong. Hipunin ninyo sa amin ang inyong kaaliwan, Espiritu Santo. Huminga sa amin ng inyong comfort na hindi mabibigay ng mundo. Ang uri ng comfort na nanggagaling sa kaalaman na may Diyos na nagmamahal sa amin, na may Diyos na nag-aalaga sa amin, na may Diyos na may mga planong magaganda para sa amin kahit na hindi namin nakikita sa ngayon. Paliwanagin ninyo sa amin, Espiritu Santo, ang mga bagay na hindi namin maintindihan. Bigyan ninyo kami ng karunungang kailangan namin upang makagawa ng tamang desisyon. Sa trabaho, sa pamilya, sa relasyon, sa pananalapi, sa kalusugan, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Gabayan ninyo ang aming mga hakbang upang hindi kami maligaw sa daan ng buhay. Palakihin ninyo ang aming pag-unawa sa inyong mga plano para sa amin at bigyan ninyo kami ng pasensya habang naghihintay kami sa inyong tamang panahon. Palayain ninyo kami mula sa mga takot na pumipigil sa amin. Pakawala rin ninyo kami, Espiritu Santo, sa mga takot na pumipigil sa amin na maging ang mga taong nais ninyong maging kami. Minsan takot kaming mag-take ng risk, takot kaming lumipat ng trabaho, takot kaming mag-invest, takot kaming makipagkapwa dahil baka masaktan lang kami. Takot kaming magmahal ulit dahil baka lukuhin lang kami. Takot kaming magtiwala ulit dahil baka traidorin lang kami. Pero ang mga takot na ito ay hindi dapat manalo sa aming mga buhay. Kayo ang espiritu ng lakas, kaya bigyan ninyo kami ng tapang na kailangan namin upang lumakad sa tamang daan. Gumaling kayo sa aming mga sugat sa kalooban, Espiritu Santo. Ang mga trauma mula sa nakaraan, ang mga masamang karanasan na nagiging dahilan kung bakit hindi namin mahalin ang aming mga sarili, ang mga salitang nakasakit na naging parte na ng aming pagkakakilanlan,
Ang mga bullying na naranasan namin nung bata pa kami, ang mga rejection na naranasan namin sa pag-ibig, sa trabaho, sa mga applications, sa mga pangarap. Palitan ninyo ang lahat ng mga negatibong salita sa aming mga isipan ng inyong mga salitang nagbibigay ng buhay. Bigyan ninyo kami ng katahimikan sa kaluluwa, Espiritu Santo, yung uri ng kapayapaang hindi matatinag ng mundo, yung uri ng katahimikang nanatili kahit na may mga bagyong bumubuhos sa aming mga buhay. Nawa ay matutunan naming makinig sa inyong tinig sa gitna ng lahat ng ingay sa paligid namin, sa gitna ng mga cellphone notifications, mga social media updates, mga news, mga chismis, mga problema ng iba, mga expectations ng lipunan. Hinahiling din namin, Espiritu Santo, na maging instrumento kami ng inyong pagmamahal sa mundo. Gamitin ninyo ang aming mga bibig upang magsalita ng mga salitang nagbibigay ng pag-asa sa mga taong nalulungkot. Gamitin ninyo ang aming mga kamay upang tumulong sa mga nangangailangan, sa mga gutom, sa mga walang tirahan, sa mga may sakit. Gamitin ninyo ang aming mga mata upang makita ang mga taong nalulungkot at nangangailangan ng kaibigan, ng ngiti, ng mga salitang nagbibigay ng lakas. Gamitin ninyo ang aming mga puso upang magmahal ng walang kondisyon, ng walang expectation na makatanggap ng kapalit. Maniwala na ang Diyos ay naghahanda ng pinakamabuti para sa inyong buhay. Maria Santissima, aming ina, lumapit kami sa inyo ngayong umaga na ito. Kayo ang ina ng aming tagapagligtas, kayo ang nakakaintindi sa lahat ng aming mga hirap dahil kayo rin ay nakaranas ng matinding pagdurusa. Nakita ninyo ang inyong anak na si Jesus na namatay sa krus, kaya alam ninyo kung ano ang pakiramdam ng isang ina na nakakakita sa anak na nasa panganib o nasa hirap. Alam ninyo ang sakit ng isang inang nag-aalala sa mga anak niya. Takpan ninyo kami ng inyong manto, Ina Maria. Protektahan ninyo kami sa lahat ng masasamang balak ng kaaway. Protektahan ninyo kami sa mga panganib na nakikita namin at sa mga panganib na hindi namin nakikita. Protektahan ninyo ang aming mga anak habang nasa school, habang naglalaro sa labas, habang kasama ang mga kaibigan. Protektahan ninyo ang aming mga asawa habang nagtatrabaho, habang nasa biyahe, habang nakikipag-ugnayan sa ibang tao. Magpatuloy kayo sa pakikipaglaban sa mga bagay na imposible para sa amin pero posible para sa Diyos. Kayo ang aming tagapagtanggol sa harap ng inyong anak na si Jesus. Kaya hinihiling namin na ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-aabuga para sa amin. Makipaglaban kayo para sa mga trabaho na kailangan namin, para sa mga oportunidad na hinihintay namin, para sa mga healing na hinahiling namin, para sa mga miracle na nanalangin namin. Kayo na nakatayo sa paanan ng krus, Ina Maria, aliwin ninyo ang lahat ng mga taong nagdurusa ngayon. Ang mga nanay na nakikita ang anak na may sakit, ang mga asawang nag-aalaga sa may sakit na kabiyak, ang mga anak na nakikita ang mga magulang na tumatanda at lumalala ang kalagayan. Ang mga taong nag-iisa, ang mga taong nawalan ng mahal sa buhay, ang mga taong nalulungkot, bigyan ninyo ng lakas ang mga taong ito upang patuloy nilang makakaya ang kanilang mga responsibilidad na may pagmamahal. Ipagdasal ninyo kami, Ina Maria, sa inyong anak na si Jesus. Sabihin ninyo sa Kanya na kailangan namin siya ngayon, na hindi namin kaya ang mga buhay namin kung wala siya. Sabihin ninyo sa Kanya na naghahanap kami ng direksyon, naghahanap kami ng layunin, naghahanap kami ng saysay sa lahat ng mga nangyayari sa amin. Sabihin ninyo sa Kanya na nagmamahal kami sa Kanya kahit na minsan hindi namin siya nararamdaman, kahit na minsan parang hindi niya kami naririnig. Turuan ninyo kami, Ina Maria, kung paano maging matatag sa gitna ng mga pagsubok. Ipakita ninyo sa amin kung paano ninyo nanatiling matatag habang nanonood sa inyong anak na dumudugo sa krus. Ipakita ninyo sa amin kung paano ninyo nanatiling may pananampalataya kahit na ang inyong puso ay dudurog na durog.
Ipakita ninyo sa amin kung paano ninyo natutuhan na magpatawad sa mga taong nakagawa ng masama sa inyong anak. Ina Maria, hinahiling din namin na gabayan ninyo ang aming mga anak. Protektahan ninyo sila sa mga panganib ng mundo, sa mga droga, sa mga masasamang impluensya, sa mga taong may masamang balak sa kanila. Gabayan ninyo sila sa tamang landas. Bigyan ninyo sila ng karunungang kailangan nila upang makagawa ng tamang desisyon. At higit sa lahat, turuan ninyo silang magmahal at magserbisyo sa Diyos. Ngayon mga kapatid, magkakaisa tayo sa panalangin na itinuro sa atin ng aming Panginoong Hesukristo. Ama namin na nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang inyong kaharian. Sundin ang inyong kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga kasalanan gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, kundi iligtas mo kami sa lahat ng masama. Amen. Samahan namin ito ng 3 beses na panalangin kay Inang Maria. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Pinagpala ka sa babaihan at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami na mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Pinagpala ka sa babaihan at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ng mga makasalanan ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Pinagpala ka sa babaihan at pinagpala ang bunga ng inyong sinapupunan na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami na mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. At nawa ay mapasa atin ang kaluwalhatian, luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, gaya noong pasimula ngayon at magpakailanman. Amen. Samahan din namin ito ng Salve Regina, Salve Regina, Ina ng Awa, buhay, tamis at pag-asa namin, salve. Sa iyo kami tumatawag, mga taong itinapon na anak ni Eva. Sa iyo kami umaasa, umiiyak at tumutangis sa lupaing ito ng mga luha. Kaya, aming tagapagtanggol, inyong mga matang maawain ay itingin ninyo sa amin. At pagkatapos ng paglalakbay na ito, ipakita ninyo sa amin si Jesus, ang pinagpalang bunga ng inyong sinapupunan, o maawain, o mabait, o matamis na Birheng Maria. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, upang maging karapat-dapat kami sa mga pangako ni Kristo. Amen. Magtiwala sa proseso ng Diyos sa inyong buhay. Mga kapatid, habang tinaatapos natin ang panalangin na ito, nawa ay maramdaman ninyo sa inyong mga puso ang presensya ng Diyos. Hindi kayo mag-isa sa mga laban na inyong kinakaharap. May Diyos na nagmamahal sa inyo ng walang hanggan. May Diyos na handyang magbigay ng lahat ng inyong mga pangangailangan. May Diyos na may mga planong magaganda para sa inyong kinabukasan. Maniwala kayo na ang lahat ng mga nangyayari sa inyong buhay ngayon ay may dahilan. Ang Diyos ay gumagamit ng mga pagsubok upang palakasin kayo, upang matuto kayong umaasa sa Kanya, upang makita ninyo na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa mga material na bagay kundi sa inyong relasyon sa Kanya. Ang mga sakit na dinudulot ng inyong mga problema ngayon ay magiging mga aral na gagamitin ninyo para tumulong sa ibang tao sa hinaharap. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Ang mga pangarap na parang imposible ngayon ay magiging posible sa tamang panahon ng Diyos. Ang mga relasyong naputol ay maaaring buuhin muli. Ang mga sakit ay maaaring gumaling. Ang mga utang ay maaaring mabayad. Ang mga oportunidad ay maaaring dumating. Lahat ng ito ay mangyayari kung patuloy kayong magtitiwala at hindi susuko. Tandaan ninyo na ang Diyos ay may mga paraan na hindi natin maintindihan.
Minsan ginagamit niya ang mga taong hindi natin inaasahan upang tumulong sa atin. Ang taong ayaw ninyong makita ay maaaring maging instrumento ng Diyos para sa inyong breakthrough. Ang sitwasyong ayaw ninyong mangyari ay maaaring maging opening para sa mas magandang opportunity. Minsan binubuksan niya ang mga pintuan na akala natin ay sarado na. Minsan binibigyan niya tayo ng mga oportunidad sa mga lugar na hindi natin in-expect. Isulat ninyo sa mga komento, "Nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon, kung naniniwala kayo na may magagandang plano ang Diyos para sa inyong buhay." Isulat ninyo, "Ang Panginoon ang aking liwanag at ang aking kaligtasan, kung naniniwala kayo na lalaban ng Diyos para sa inyo sa lahat ng inyong mga laban. Magsalita ng pananampalataya sa gitna ng inyong mga circumstance. Sabihin ninyo, 'Salamat sa iyo, Diyos, dahil alam kong ang lahat ay magiging maayos.' Sabihin ninyo, 'Salamat sa iyo, Diyos, dahil narito ka sa tabi ko sa lahat ng pagkakataon.' Sabihin ninyo, 'Salamat sa iyo, Diyos, dahil ang inyong mga plano para sa akin ay mas maganda pa kaysa sa aking mga sariling plano.' Huwag kayong matakot na mangarap muli. Huwag kayong matakot na magmahal muli. Huwag kayong matakot na subukan muli. Ang Diyos ay kasama ninyo sa lahat ng mga bagong simula. Kahit na nasaktan kayo dati, maaari pa ring magmahal. Kahit na natalo kayo dati, maaari pa ring subukan. Kahit na nabigo kayo dati, maaari pa ring mangarap. Habang lumilipas ang mga araw, dalhin ninyo ang kapayapaang natanggap ninyo ngayong umaga. Kapag dumating ang mga pagsubok, alalahanin ninyo na may Diyos na mas malakas kaysa sa lahat ng problema ninyo. Kapag dumating ang mga pag-aalinlangan, alalahanin ninyo na ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang kanyang pagmamahal para sa inyo ay walang hanggan. Kapag dumating ang mga tukso na sumuko, alalahanin ninyo na ang Diyos ay may mga plano para sa inyo na higit pa sa inyong mga imahinasyon. Magpasalamat kayo sa mga simple ngunit importanteng bagay sa buhay ninyo. Ang mga mata na nakakakita ng mga magagandang bagay sa paligid, ang mga tenga na nakakarinig ng mga musika, ng mga tawanan ng mga anak, ng mga salitang "I love you", ang mga kamay na nakakagtrabaho, nakakakuha ng pagkain, nakakayakap sa mga mahal sa buhay, ang mga paa na nakakalakad sa mga lugar na gusto ninyong puntahan, ang utak na nakakapag-isip ng mga solusyon sa mga problema, ang puso na tumitibok at nagbibigay ng buhay sa buong katawan ninyo. Magpasalamat din kayo sa mga taong nagmamahal sa inyo, sa pamilyang tumatanggap sa inyo kahit na alam nila ang lahat ng inyong mga kahinaan, sa mga kaibigan na nanatili sa tabi ninyo sa mga mahihirap na panahon, sa mga kapitbahay na tumutulong kapag kailangan ninyo, sa mga guro at mentor na nagturo sa inyo ng mga mahalagang bagay sa buhay, sa mga doktor na gumamot sa inyo, sa mga pulis na nagprotekta sa inyo, sa mga sundalo na nakipagbaka para sa inyong kalayaan. Ngayong araw na ito, maging instrumento ninyo ng pagmamahal ng Diyos. Kapag may nakita kayong taong malungkot, bigyan ninyo ng ngiti. Ang ngiti ay libre pero napakahalaga sa taong nakakakuha nito. Kapag may narinig kayong nangangailangan ng tulong, tumulong kayo kung makakaya ninyo. Kahit na maliit na tulong lang, malaking bagay iyon sa taong nakatanggap. Kapag may nakita kayong nagugutom, ibahagi ninyo ang inyong pagkain. Ang mga maliit na ginagawa ninyo para sa iba ay malaking bagay sa mata ng Diyos. Huwag ninyong kalimutan na ipanalangin ang mga taong hindi ninyo nagugustuhan, ang mga taong nakasakit sa inyo, ang mga taong kumukontra sa inyo. Ang pag-pray para sa kanila ay hindi ibig sabihin na inaprubahan ninyo ang ginawa nila, kundi ibig sabihin na binibigyan ninyo ng pagkakataong baguhin ng Diyos ang kanilang mga puso. Minsan ang mga taong nakasakit sa inyo ay mga taong nasaktan din, mga taong hindi rin alam kung paano magmahal ng tama. Magtiwala sa timing ng Diyos. Minsan kaya hindi pa dumarating ang inyong mga sagot dahil hindi pa kayo handa. Minsan kaya
tumatagal ang proseso dahil may mga aral pa kayong kailangang matutuhan. Minsan kaya nagkakaroon ng delay dahil ang Diyos ay naghahanda ng mas magandang regalo para sa inyo. Ang Diyos ay hindi nagmamadali, pero hindi rin siya nahuhuli. Ang Diyos ay palaging on time sa kanyang mga plano. Sa pagtatapos ng araw na ito, magpasalamat muli kayo sa Diyos sa lahat ng mga biyayang natanggap ninyo. Kahit na parang konti lang, alam ninyong marami pa ring dahilan para magpasalamat. At sa susunod na umaga, magensi muli kayo na may bagong pag-asa, bagong lakas, at bagong determinasyon na haharapin ang mga hamon ng buhay. Tandaan ninyo na ang bawat araw ay bagong pagkakataon na magbago, bagong pagkakataon na maging mas mabuti, bagong pagkakataon na matupad ang mga pangarap ninyo. Hindi pa huli ang lahat, hindi pa tapos ang istorya ninyo. Ang Diyos ay patuloy na nagsusulat ng mga magagandang kabanata sa inyong buhay. Ang Diyos ay hindi pa tapos sa inyo. May mga plano pa siyang magaganda para sa inyo. Maging patient kayo sa inyong mga sarili. Huwag ninyong i-pressure ang inyong mga sarili na mabilis na mag-improve. Ang growth ay isang proseso na kailangan ng panahon. Ang Diyos ay nagtitrabaho sa inyong mga puso araw-araw, kahit na hindi ninyo nakikita o nararamdaman. Ang mga pagbabago sa inyong buhay ay nangyayari sa tamang panahon ng Diyos. Nawa ay pagpalain kayo ng Diyos at ang inyong mga pamilya ngayon at magpakailanman. Nawa ay mapuno ng kasiyahan ang inyong mga tahanan. Nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa inyong mga puso at nawa ay makamit ninyo ang lahat ng mga bagay na hinahangad ninyo na makakabuti sa inyong kaluluwa. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.